Pangulong Bongbong Marcos hanggang 2031 na? Grabe, ito na ang hinihintay natin. World Bank, inaprubahan na. Ang ano? Grabe, resulta ba ito ng Marcos Good? World Bank's new partnership framework for 2026 to 2031 has been approved, and the Finance Department says it's aligned with President Bongbong Marcos's national development agenda. Under the plan, the World Bank Group aims to reach 19 million people with quality health and nutrition services and improve education outcomes for 15 million students across the country. Akala mo ba tapos na ang lahat nung naupo si BBM na hanggang 2028 lang ang epekto niya? Akala mo ba walang mangyayari sa mga pangarap nating mga Pilipino? Pero teka lang, bakit parang biglang may nangyaring ibang level? Bakit ngayon lang ito lumalabas? At bakit may sangkot na ang World Bank? Hold that thought. Kasi kung iniskip mo ito, baka ikaw na lang ang huli sa balita. While regional economies slow, the Philippines stands out, defying the trend and remaining one of Southeast Asia's growth leaders. World Bank projects the Philippines to be the second fastest growing economy in the region this year. This outlook comes even as governance and corruption issues continue to weigh on confidence, underscoring how much of the country's growth is still being driven by consumption, demographics, and services rather than on flawless execution. For 2025, Philippine economic growth is estimated at 5.1%, below the government's 5.5 to 6.5% target. Growth is seen accelerating to 5.3% in 2026, within the target range of 5 to 6% and rising further to 5.4% in 2027. Ito ang simula. Parang tahimik pero may nakatagong plano. Tahimik lang ang gobyerno, may mga issue dito, protesta doon, inflation dito. Pero sa likod ng lahat ng yan, may gumagalaw. Hindi kasing ingay ng press con, hindi rin headline sa prime time ng katulad ng impeachment. But something huge was being cooked. Ang tanong, para saan? Para kanino? Saglit lang, wag mo na mag-judge. Tinututukan ngayon ang pamahalaan ng mga hakbang para sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Gusto kasi ng gobyerno na magkaroon ng konkretong benepisyo ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Ilan sa mga hakbang na ito ay ang paglikha ng mga trabaho, suporta sa maliliit na negosyo at pagsasaayos ng digital service at pagpapalakas ng people-centered programs. At ito na, boom! World Bank, approve. Hindi basta-basta ito. CPF 2026 hanggang 2031. Baka hindi mo alam yan, pero ito ang bagong country partnership framework na inaprubahan ng mismong World Bank para sa Pilipinas. Pero bakit nga ba 2031? Ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos ay hanggang 2028 lang dapat, di ba? That's the twist. Therefore, hindi lang basta extension ng plano to. This looks like alignment ng global financial giant at ng local leadership. Kaya posible ba ang PBBM hanggang 2031? Or mas tama sigurong tanungin, may dahilan ba para ituloy pa siya? Determinado pa rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palaguin ang ekonomiya ng bansa sa gitna ng mga problemang kinaharap ng Pilipinas. Para magawa yan, inatasan na ng Presidente ang lahat ng ahensya ng gobyerno na pabilisin ang pagbabayad sa mga contractor na ginawa ng tama ang kanilang mga trabaho at pasok sa schedule ang pagkumpleto ng mga proyekto. Iniutos din ni Pangulong Marcos sa kanyang economic team at mga miyembro ng gabinete na pabilisin ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang interagency meeting sa Malacanang na layong repasuhin ang mga paghahanda ng bansa para sa ASEAN 2026 chairship. Dapat anyang magdulot ito ng konkretong benepisyo sa mga Pilipino at sa buong rehiyon, kabilang ang paglikha ng trabaho, suporta sa maliliit na negosyo at pagpapabuti ng digital services. Inihayag din ng Presidente ang naising tutukan ang pagtulong sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao para sa idaraos na BIMP-EAGA ng ASEAN Summit. Vision ni Marcos Jr. Sineryoso ng World Bank? Oo, sa ulat ng Department of Finance, mismong World Bank na raw ang nag-angkor ng programa nila sa pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos para sa bansa. Pero bakit? Here's the juicy part. 19 million Filipinos ang mabibigyan ng quality healthcare. Pangalawa, 15 million students na mapapabuti ang edukasyon at 4 million jobs na malilikha o ma-upgrade. Isa mo pa dito ang 19 million Filipinos na magkakaroon ng mas maayos na internet at $2 billion in private investments to fuel growth. But wait, hindi pa tapos. Narito pa ang 12.5 million social protection beneficiaries, 13 million na makikinabang sa climate resilience
at 20 milyon na makaka-access ng government services online. So, sinong leader ang hindi mo gugustuhin manatili kung ganyan ang blueprint? Buo ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panahon na para iangat ang ating ekonomiya. Ito'y sa kabila ng kanyang pangunguna sa pagpapaimbestiga sa malawakang pag-abuso sa pondo ng bayan. Mas mabilis na proseso ang bayad, mas maayos na trabaho para sa mga Pilipino. Kailangan din ang magandang koneksyon at ugnayang national at lokal na pamahalaan para mabantayan at matapos ang mga infrastructure projects. Ito'y para matiyak na lubos na mapapakinabangan ng mga Pilipino ang bawat proyekto. Napag-usapan na sa pagpupulong ang mga hakbang na magpapatibay sa panawagang ihatid ang direktang pakinabang sa ekonomiya sa sub-region. Ang tanong ay, ginto nga ba ang dahilan? Matagal nang usap-usapan ang ginto ng Marcos, misteryoso, chismis. Ito raw ay urban legend. Pero ngayon, parang may tunay na ginto na tayong nararamdaman. Education, healthcare, jobs, infrastructure, digitization. Hindi literal na bulyon, pero totoong value para sa bansa. Pero, paano nga kung totoo ito? Pero paano kung ito na ngayon? Paano kung ang totoong ginto ay ang strategic alignment ng local leadership at international institutions? Paano kung ang ginto ay si Pangulong Bongbong Marcos mismo sa paningin ng World Bank? Inaasahang lalago ng hanggang 5% ang ilalago ng ekonomiya ng bansa ngayong unang quarter ng 2026. Batay sa isang pag-aaral ng Business Economic Club at University of Asia and the Pacific, posibleng bumuti pa ang ekonomiya dahil sa nakikitang paglago ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Nakikitang dahilan naman nito ang maagang paglalaan ng pamahalaan ng 1.9 trillion pesos na budget para sa mga lokal na pamahalaan at ang nagpapatuloy na pagkontrol sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Samantala, lumabas din sa kanilang pag-aaral na abot sa 4.4% ang posibleng paglago sa ekonomiya ng bansa para sa buong 2026. Hindi natin sinasabing matutuloy hanggang 2031. Pero aminin mo, bihira ang ganitong suporta mula sa World Bank na sadyang naka-align sa isang administrasyon. At higit pa roon, ang time frame ng plano, sakto hanggang 2031. Therefore, may dahilan na ba para abangan ang susunod na kabanata? Gusto mo ba Pangulong Bongbong Marcos hanggang 2031 or 2034? Ikaw na ang humusga, pero kung gusto mong malaman kung ito na ba talaga ang ginto ng Marcos, atin itong tututukan. I-comment mo naman sa ibaba kaibigan ang iyong kuro-kuro patungkol sa topikong ito upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Colossus 1 verses 6 to 17. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa, mga bagay na nakikita at hindi nakikita, maging mga trono o mga paghahari, o mga pamumunuan o mga kapangyarihan. Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nananatili dahil sa kanya. Kaibigan, sa gitna ng mga balita ng pag-angat ng ekonomiya, mga proyektong suportado ng World Bank at mga plano ng pamahalaan na umaabot hanggang 2031, mahalagang balikan kung sino ang tunay na may hawak ng lahat ng ito. Ang ating Panginoon Jesucristo, hindi si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ang World Bank, hindi ang ginto ng Marcos. Ang lahat ng kapangyarihan, yaman at tagumpay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Maaring gamitin ng Diyos ang mga pinuno, proyekto o kahit ang mga institusyon sa mundo upang tuparin ang kanyang layunin para sa bayan. Ngunit huwag nating kalimutan kung sino ang Panginoon sa itaas ng lahat. Maaring inaasahan ng ilan ang ginto para sa kaligtasan ng bansa, ngunit tayo mga nanalig sa Kanya. Alam nating ang tunay na kayamanan ay si Jesus mismo. Therefore, habang tinatanong ng ilan, hanggang 2031 na ba si BBM? Mas mahalagang itanong, si Jesus ba ang hari ng puso ko hanggang sa walang hanggan? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat dahil hawak niyo po ang lahat, ang gobyerno, ang ekonomiya, at ang kinabukasan ng aming bayan. Turuan niyo po kaming hindi magtiwala sa ginto, sa tao, o sa sistema ng mundo, kundi sa iyo lamang. Ikaw ang aming tunay at tanging kayamanan, aming hari at aming takapagligtas. Sa iyo ang lahat ng karangalan at kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin.
at patuloy niyo pong alagaan ang aming bansa at ang buong mundo. At tulungan niyo po kami ituon ang aming mga puso sa aming Panginoon Hesus lamang ngayon at magpakailanman. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.